Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel. And before we start, I just want to say thank you po sa mga bago nating subscriber at syempre po sa dati na nating subscriber. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre po, no, binabati po ulit natin ang ating mga kababayan, kachong sa buong mundo, ang overseas Filipino. Kamusta po kayo dyan? And good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo. And again, OFWs, please stay healthy and always drink water. Oh, parang si Dr. Ang, ha? Alright. Okay, good news mga chong. At ang ating pong Vice President ay trust rating na ang taas na naman. At syempre po, 78% approval rating. Alam mo mga chong, sa dami ng mga naninira sa kanya, no? So bakit ilan-ilang naman yan. So, kahit anong sabotahe ang gawin nila sa ating vice, ay tuloy ang kanyang pag-angat. Kanya talaga agile, di ba? Kaya sila naman yung puti. Kaya ang agile, di ba, lagi nasa taas yan. Di ba? At nagmamasid, di ba? Pagka tumitingin-tingin yan. But anyway, kaya ako naman po sinasabi to dahil sa dami po lang na nagpaplanong pabaksakin siya ay tuloy pa rin ang tiwala ng Pilipino sa kanya, no? At wala namang ibang sinabi itong mga troll ng bayan at saka yung mga hindi nag-iisip, ewan ko kung may isip, di ba? Na kapag nakikita nila ang mga program ni Vice President Sara, ang mga comment ng ibang mga utak biya ay 125 million confidential fund. Kahit pa in-explain na po ito ng maraming beses at nasa YouTube mismo, libre, no? O nga pala, may data pala nga sa Pilipinas. Pero ang kanilang katwiran, i-explain daw yung 125 million. Na-explain na po yan, okay? Siningit ko lang po rito. Dahil kaya ko po sinisingit dahil kahit anong paninira ang gawin nyo sa ating VP, lawa pa rin kayo. Dahil ang Pilipino po ay hindi na po utu-utu. Napatunayan na po yan noong 2016 ng kay Tatay Digong, di ba? Pinabaksak ang Dilawski, di ba? Ngayon, nagkataon lang ang ating VP ay vice, pero nasa kanya ang tingin ng tao, di ba? Kaya mga chong, thank you po for being and believing sa ating Vice President Sara. Alright, at syempre tuloy po natin yan, no? At ito po ay video ng Labang Kasama ng Bayan kung saan in-explain pa rin sa atin at sa inyo ang pagiging dahilan kung bakit mataas pa rin ang ating Vice President. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%. Habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon. Habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Actually, medyo nakadali rin ng mga solid block dyan kay Sara dahil medyo naka-apekto rin talaga kay Sara yung 125 million confidential fund even though it's not true. No? Siyempre, alam mo naman ng mga NPA, magaling yan sa propaganda. Hindi ba makakapag-recruit ba yan ng maraming mga estudyante kung hindi sila magaling? But anyway, alam naman ng tao, ng mga Pilipino, no matter what, no? Kung sino talaga ang totoong may parang may pagmamahal sa ating bayan. Okay? Alam niyo na yan. Alright. Thank you po. Let's talk about Chacha. Diba? Chacha here, Chacha there, no? Meron pang con-ass. Diba? Con-con, yung mga ganyan. Alam niyo mga chong, natural naman talaga yan dahil sino ba naman lang may ayaw na palitan na yung i-amend na natin yung 1987 Constitution. Kasi nga, ang pagkakalap ko dyan ay nung
naupo, no, ang dating Cory Aquino ay sila na lang mismo ang gumawa ng mga ganyang batas, no? Kasi nga revolutionary government noong time na yon ay they can do whatever they want. Lalo na nakuha nila yung power from Senior Marcos. So noong time na yon, syempre ang mga tao hindi naman agad masyadong nagfo-focus sa ganun, ay sila na mismo ang gumawa ng ganitong klaseng mga batas. But the thing is, hindi naman natin talagang naramdaman yung improvement ng Pilipinas. Bagkus, ay hindi umangat ang Pilipinas before Tatay Digong. Okay? Kaya naman, ang masasabi po natin ay itong when it comes to this, kinugol ko eh. Sabi ko, ano ba yung charter change ng Pilipinas? Itong lumabas agad sa Google. Diba? Yung issue agad na nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. No? Ang sabi dito, some House lawmakers this week raised concern on supposed nationwide charter change campaigns in which mayors were allegedly pa lang naman, no, asked to give 100 pesos to every constituent. Biro mo yun? Papipirmahin lang sila para palabasin na approve sila sa charter change. Bibigyan ng 100. Saan makakarating 100 ngayon, mga chok? Diba? Kaya, it's really parang sad kasi instead na yung charter change ay parang mapapakinabangan ng bansang Pilipinas, ay talagang we can tell na kung sino-sino lang ang gustong makinabang nito, di ba? Kaya naman, hanggang ngayon, from the beginning ng Cory up to now, ay talagang parang nakatali na sila when it comes to charter change, no? Kasi parang every administration na lang ganyan ang ginagawa, and they're attempting to hit this para malaman kung makakalusot. Nagkataon lang na it's parang lack of merit ang mga nangyayari, kaya hindi matuloy-tuloy. Di ba? Kaya naman, marami pa rin ang kumukontra sa mga chacha, especially mga salad block nung araw. Ewan ko lang ngayon, di ba? Pero, syempre, kailangan magpakita sila ng gilas. Bakit kanyo? Pag hindi sila nagpakita ng gilas, mahahalata naman sila masyado na sila ay mga bata na, no? May tambalos-los. Kaya kailangan, pagpapa-epal, itong taong loser, di ba? Yan. Sabi niya, where the funds used for this ad from public coffers or money from foreign interests trying to change our economy so that they can own most of our country. Parang layo yata ng sinabi niya. But anyway, kasi nga ang charter change, hindi naman porket charter change, ganyan na agad. Maraming may revision, may amendment. Sa revision, pwedeng dagdagan. Sa amendment, pwedeng palitan, tanggalin. It's just like that. Ito agad, yun agad ang sinasabi, mukhang may alam ka, bossing ha? Sa pagmumukha mo na lang, mukha ka ng kidnapper. Sabi, didimanda na naman yan. Punta ka sa Supreme Court, kidnapper daw ako. Hoy! May kaso ka. Okay? Pero syempre, alam naman ng mga tao na palabas lang yan. Bakit? Ano yan? Diba? So, siguro sinabi ng tamba, palabas mo kunyari, kukontra ka ha? Ito na 3 milyon, diba? Kaya ako, pagka nakikita ko si Castro nagsasalita ng ganyan, lalo na ngayon, makikita mo yung pagmumukha niya eh. No? Nung natalo siya sa korte na yung ipinasa niyang case against Tatay Digong, na-dismiss. Kaya sabi niya, it's not fair. Pero pag sila nanalo, yeah, that's right. Next, panatan naman natin yung anak. See? Ganyan. Ngayon, binanata sila ng korte. Hindi ganyan. Kung ano na pinagsasabi nila, gagawa raw sila ng something para i-reverse yun. Ay, tumigil. Kaya tinatawa na lang sila ni Tatay Digong, di ba? Anyway, kung matatandaan nyo, may mga lumabas na ads, di ba? Yung tungkol po sa charter change. Dahil dito, marami ang nag-react. Now, what the heck is this? And who funded this? No? Congress daw. Ngayon, may sumagot na yung mismo na firma yata at sumagot at saka yung Ghana at Yenta. Parang sila raw ang ito para ipakita sa tao na it's about time to change our constitution. Wala namang kasamato dito. Diba? As long as ang makikinabang ay yung tao ba? Hindi ang problema. Taong bayan ba talaga? O yung takpalos-los lang, di ba? I don't know, I'm just asking. This is not an accusation. Although, obviously. But anyway, yun ang ibig kong ipalabisin ang reaction natin yan. Diba? Sino ba makikinabang yan? Because I don't think it's the Philippines. Why? Bakit kanyo?
Dahil meron pong nilabas ang Laban Kasama ng Bayan, no, na video clips na kung paano nila i-explain sa taong bayan about the charter change. The thing is, okay lang. Okay lang. Diba? Kasi maganda nga na palitan na natin ang Constitution ng Pilipinas, ang 1987 Constitution. Ang problema is, the way they explain it to the people is parang, okay, it's about money, money, money. Diba? Instead na parang mararamdaman nila na, ganun ba o nga, no? So, alang-alang sa akin, pamilya, why not, di ba? Hindi eh. It's all about money, money, money. At it's about the guy, another guy, na itong sabi. So, panoorin nyo lang po, sandali, ang ating video. May explain na lang natin. Ito po yung form na ito, para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para sa Actually, sabi niya, mahal na congressman, hindi congressman. But anyway, let's give her the benefit of the doubt. We're not blaming this lady. Napag-utusan lang siya, no? Pero sometimes you have to be careful what you're saying. saan po yung signature campaign para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Okay lang yan, di ba? Dahil gusto naman talaga natin. Kahit ako mismo, I want the 1987 Constitution palitan. Kasi nga, again, sinabi ko kanina na ang nakinabang lang talaga ng pagpapalit ng Constitution nung nawala si Marcos Sr. ay yung bata ni Cory Aquino. Okay? Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito. Congressman na naman, ha? Hindi congressman. Dapat tinuruan nila yung babae na ito po ang gusto ng ating mga congressmen. Pero ang lumalabas, congressman. So, isang tao lang ba to? Or maybe the way she talk? Let's give the benefit of the doubt. Maybe yun ang iniisip niya pero para sa kanya congressman. Who knows? But the way it delivered the message, talagang masasabi mo, isa lang. For me, okay? Karoon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AX? Congressman na naman. Di ba? Eto ba tao to walang kasama sa likod niya na, huy! Congressman o mga congressman! Who knows? Di ba? I know. Kaya sabi ko sa inyo mga chong, we have to be careful, no? Kasi marami mga ganyan na talagang they will try their best para mautunan naman ang taong bayan. Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Paano ka giginawa sa ayuda? Ate, no? Again, baka napag-uutusan ka lang, pero i-react natin, di ba? Paano aasenso isang tao kung puro ayuda lang? Di ba? Parang pinalalabas mo ang mga Pilipino puro nga. Di ba? Hindi po, karamihan po sa Pilipino ay gusto na magkaroon ng maginhawang buhay. Gusto nila yung ang kanilang pamilya ay maginhawa, maluwag. Pero pag sa ayuda, I know ayuda helps, lalo sa mga taong gipit sa buhay. I know that. Pero the way she explained it, mga chong, is parang gano'n na lang ang mangyayari for the rest of the many years. Sayang naman at kawawa naman ang mga Pilipino na naman, di ba? Meron laking tulong po sa atin, di ba? O, kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Pakonsuelo. So, parang sinasabi mo pala, eto, pirma mo to, ako lang bahala sa'yo. Eto, bigyan kita ng piso. Pirma mo na to. So kung may tao lang dyan na marunong about the charter change or something, kawawa tong babaeng to. Uuwi to ng iyakan. No? Nagkataon lang tong mga taong nasa paligid niya ay marahil hindi kabisado when it comes to charter change. And you can tell naman oo lang sila ng oo. But I'm not blaming them. Di ba? Kaya nga dapat nga nung nagpa-meeting tong babae to, may isa man lang barangay na kagawad na naandyan to represent, na nakikinig din. In that way, malaman niya, teka, ano ba itong pinagsasabi mo? I want you to explain properly para itong ating mga kababayan dito ay maintindihan. Kasi you can tell na shortcut, madalian, firma ka na lang, I'll give you piso. Piso may 100. Ito po, nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Consuelo na naman. See, that's not a good words para sa mga gusto mong magkaroon ng initiative ang tao. Di ba? Parang, bribery na yan di ba? Yung ginagawa niya, pakaswelo naman dyan.
O, pakaswelo ko sa'yo. Parang ganun, bribery na yan. Ang problema, walang kagawad na nandyan para makinig din. Bibigyan po tayo ng AIC. O, di ba? Yun. Ito po yun. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya dapat talaga may isang tao o may grupo rin na i-explain mabuti ang kabilang side naman ito. Diba? Kasi sa explain ng babae, it's like puro na lang bigay. Ayuda. Ganun na lang, no? Wala siyang sinabi na pag nangyari itong charter change na to, no, ang gagawin ng ating mga congressman, ano ba yan, pati ako, ay gagawa po tayo ng malaking pondo na para ang ating pong mga anak ay magkaroon po ng libreng matrikula o ganito, o yung mga ating mga anak na walang trabaho ay magkakaroon ng training para lalo po sila makapag-abroad or makapagtrabaho, mabigyan sila ng skill. Di ba yun naman talaga ang gusto ng mga open-minded people na Pilipino ang mangyari sa Pilipinas? Hindi yung puro ayuda. Ayuda is just a backup, no? A temporary reliever. Pero ang hinahanap ng Pilipino ngayon, forever income. Forever na convenience sa kanila. Hindi yung ayuda lang ayuda. Paano ko sabihin naman ng mga congressman na yan? Wala nang pera eh. Naibulsa ko na. Kaya wala nang ayuda. Ano kaya sabihin ng Pilipino? Ay, ganun. Di ba? Kaya tayo mga chong, ingat po tayo. Let them talk, fine. Sana may aggressive na nagtatanong. Ano ito? Ano yan? Bakit? Ba't mo sinabi ito? Diba? Pero you can tell nakikinig lang sila. Pero marami yan. Hindi lang, buong Pilipinas yan. Who knows? Iba-ibang mga sinasabi, diba? Kaya sana po ay ingat po. We need to make sure na hindi kayo madedegoy. Ika nga. Diba? Anyway, isa sa congressman naman po, no, from Davao City, ang kapatid po ni Vice President Sara na si Paulo Duterte ay nag-react o umangas dahil po sa pinaggagawa nitong taong to, no, na si Migs na Nograles, di ba? Tama, kasi po itong taong to ay nagpapakalat daw ng mga people initiative sa Davao City, kaya naglagay na sila ng no, not for sale. Alam niyo mga chong, katulad nga na nakita yung mga video kanina, talagang parang mahirap, no? Pero again, hindi ko naman minamaliit yung mga mahihirap o hindi ko minamaliit yung ayuda. Kailangan talaga ng mga tao yan eh. Pero hanggang kailan? Kaya ito si Congressman Duterte nag-react dahil hindi talaga pantao ang nakikita niya eh. Ang sarili. Kita niyo naman, may balita na itong babaeng ito ay gusto tumakbo ng mayor. Babanggay niya si Baste. Di good luck with that. Tsaka, maraming story tungkol sa Nograles. But anyway, mabuti na lang, may isang Congressman Duterte na talagang palaban. Sa bagay, is Duterte. What can I say? Diba? Kaya naman ang masasabi ko po sana ay, sana po, tayo mga Pilipino na may gustong magsabi sa'yo about charter change, ay maliwanag ang explanation. Let's not think about ayuda agad. Okay? Alright. Well, talking about the charter change, ay alam naman natin na marami ng mga presidente ang nag-tempt na gumawa niya na baka makakalusot. Pero, I don't know, itong mga past president na to, meron yata silang ginawang revision but not amendment. Or meron silang ginawang amendment pero not revision. Parang ganun eh. No? Pero they did not really change the constitution totally. No? Well, kaya ko po sinasabi to dahil what do you call this? Sa mga iba't ibang presidente na nakaraan, katulad na lang po ni una si Ramos administration after Cory, ay nag-try siya ng charter change. Hindi ko lang alam kung ano yung title sa kanya, pero hindi naman ito tungkol na must stay ang limit ng bilang presidente, no? Noong 1997 po ay ang People Initiative for Reform ni Ramos at sa tulong ng Modernization and Action, ayun pala yun, Initiative for Reform, Modernization and Action, pirma, sought a parliamentary system naman ito, no, of government and the amendment of Article 7, Section 4. They attempt a signature, pareho rin ang nangyayari ngayon. Hindi ko lang alam kung may bayad din. So, I'm not sure, no? At, pero at least naka 11 million daw sila ng pirma. Kaya dinala nila ito sa Supreme Court. But, chicken butt, ay na-deny ito ng court. Bakit? Because instead, they want revision na yung dating constitution, dadagdagan na lang or parang may isisingit. Pareho lang yun, di ba?
So, kesa yung amendment na palitan, kaya ang nangyari, inadequate. Kulang. Kaya na-decline yon. Okay? Now, yung Joseph Estrada naman, iba naman ang ano nito, ang charter change nito. Kabaligtaran naman po ni Ramos. Gusto niya ay ma-extend ang term ng president. Diba? Sa akin, okay lang sana yan eh, diba? Magkaroon tayo ng extended na hindi naman extend, parang re-elect. No? Kung meron na tayong re-elect ngayon, di si Tatay Digong pa rin ang ating presidente. Diba? Kaya, yun. At saka rin nga, sana ganun. At tapos, kung sino man ang presidente, ay dala niya na yung vice president para hindi magkontrahan. Kasi nga, ganyan ang nangyari. Ay, Ramos, sino ba si Ramos? Si Ramos Erap. Pero, I think, natatandaan ko, naging okay naman dahil binigyan ng pwesto ni Ramos si Erap tungkol sa anti-kidnapping force. Alam niyo yan. Si Erap at si GMA, ganun din, di ba? Ang naging worse lang talaga ay yung kay Tatay Digong at saka kay Robredo. Sinutang, di ba? Yung bata ni Bali Gutierrez na tinitira si Vice President Sara na wala naman siyang masabi. Puro dak-dak lang, di ba? No? So, hindi magandang example yun. Kaya kailangan sana ay kung sino man ang presidente, sana dala niya na yung vice president para okay. Di ba? And, still with ERAP, ay bukod sa yung ma-extend yung limit ng, yung presidente, yung term, ay foreigner din, no? Makapag-invest sa Pinas. I'm not sure if it's 50-50 or 100%. I'm not sure with that. No? Basahin niyo na po sa Google. Pero hindi rin ito nakalusot, no? Kaya sumunod naman kay Gloria Arroyo. Si Gloria naman, I think same with Tatay Digong, is want a federalism or parliament system. No, parang ito yun eh. Yan. Parang ganyan, ang parliament. Kung saan, ito na ngayon ang gusto rin mangyari ni Tambalos-Dos, di ba? Pero ang problema, nag-fail pa rin kay Gloria at saka kay Tatay Digong dahil kulang pa rin daw. Na, kay Duterte naman po is yung i-revise yung entire 1987 Constitution para magkaroon ng way makapasok ang federalism. Diba? Kaya nga nakalagay na President Rodrigo Duterte pushed for a federal form of government as one of his campaign promise with Congress behind him. The process for doing so is taking place. Pero hindi pa rin po nangyari yung gusto ni Tatay Digong. And I think nadali pa tayo ng COVID. Kaya nag-ano-ano yung ni Tatay Digong. So ang prioridad na lang ni Tatay Digong is to make sure na yung mga Pilipino ay maliligtas sa COVID. Yun ang nangyari sa kanya eh. Nag-focus siya sa COVID. Talagang mahirap yung nangyari kay Tatay Digong. But kahit pasabihin mo na ganun pa rin nangyari, may nagawa pa rin ang ating isang Tatay Digong, no? Ang isang Duterte. Okay? Alright. Ngayon, ang masasabi ko na lang po ay tatlo na naman talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan ngayon. Ito at ito. Di ba? Bakit kanyo? Alam niyo na naman siguro kung mapapanood nyo ang mga vlog ni Puting Mama, ang ating Mama Harlika, ay marami siyang sinabi na nagkatotoo. Actually, gusto kong i-react din yung mga sinabi niya, pero ang dami eh, sunod-sunod. Hindi ako makahabol kay Mama Harlika. Kaya sabi ko, teka muna, kukunin ko na lang talaga yung pwede ko mahabol, no? Diba? Si Mama Harlika kasi sunod-sunod yung kanya mga vlog na talagang it's happening. Diba? Kaya para sa akin, sa my reaction, itong tatlo na lang to ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Bakit kanyo? Ang mainstream media, wala na, ganun na. Diba? Dahil pagka hindi ka nagganon, ganun daw. Tapos yung mga esimada vloggers na dating nagtatanggol para maiparating sa bayan kung ano ang katotohanan. Wala na rin. Ganun na rin. Ganun na lang. No? Dati hindi. Ganun din daw. Di ba? Di ba? Kaya wala na. Mangilan-ngilan lang ang mga may totoong vloggers na nagsasabi ng tungkol sa mga ginagawa ng katarataduhan ng tatlong to. No? So, ang masasabi ko lang po mga chong, we have to be careful. No, not because you're in danger or what. You just have to be careful kung ano yung mga sinasabi ng mga vloggers. Sa mainstream media, huwag na natin pasinin yan. Kasi nga, napapansin ko nga sa mainstream media, kung ano-ano na lang pinalabas silang news eh. Diba? Alam mo, nakakapansin sila sa mainstream media. Kapag bad news kay Vice President Sara o kay Tatay Digong, ang bilis. Diba? Ang bilis. Pero pagka yung mga BBM na yan, o yung Tambalos-Dos na yan, wala. Totally black. And besides, marami na rin mga influential vloggers
ang administration na to para ipakontra sa mga nagsasabing mga vloggers ng totoo. Mga chong, let's just have to open our mind kung ano ba talaga. I'm not saying na maniwala kayo kanila Ma'am Maharlika, general opinion, bagong lipunan, at yung iba-iba pang na talagang against sa administration ngayon dahil sa pinaggagawa niya. Kay SAS, di ba? Kay Motherland. Pero you have to open your mind and then you compare it. Ako, bilang maliit na vloggers lang, na-realize ko na yung mga sinasabi naman ni Ma'am Maharlika, it makes sense. Kaya sa susunod ko pong vlog ay tungkol naman sa kababayan ko sa Batangas. Kaya sa inyo mga Batanggenyo, sana po panoorin nyo. Okay? Alright, hanggang dito na naman tayo. Napakabilis po, no? But anyway, it's okay, no? Nandito na tayo and all I can tell you guys is please be careful. At marami rin po tayo nababalitaan na maraming road rage dyan, nag-aaway. Ingat na lang po tayo, relax na lang po. Alam ko mainit yan, no? Kaya sana po, huwag po tayo masyado mainitin ng ulo. At sana rin po ay lagi po kayong mag-iingat. Okay? Alright, God bless po sa ating lahat at sana po ay lagi tayong okay and please don't forget to pray. Okay? At syempre, sabi nga ng ating Vice President Sara, Mahalin natin ang Pilipinas. that's right. Let's love our country. Okay? Already. See you again. Bye-bye.